Nagsilbing mitsa ng panawagan para sa mas maayos na sistemang pangkalusugan ang pagkasawi ng isang 34 anyos na babae matapos matuklaw ng King Cobra o Banakon sa Barangay Kulaman Valley. Ayon kay Chairman Eduardo Sagisabal, hindi lamang ang lason kundi ang layo ng ospital at kakulangan ng anti-venom ang naging kalaban ng biktima na hindi umabot ng buhay sa pagamutan. Baka naman po pwedeng bigyan natin ng attention. Yun, mananawagan tayo na kahit sa munisipyo man lamang may panturok na anti-venom po at least may matakbuhan sakali. Sa panayam naman kay Ervin Pitugo ng Cotabato Wildlife Conservation and Rescue at Green USM, ipinaliwanag nito na ang anti-venom ay hindi ordinaryong gamot na maaaring iimbak sa mga barangay health unit dahil nangangailangan ito ng masusing training para sa tamang pag-administer. Ang maling paggamit nito ay maaari umanong magdulot ng mas malalang komplikasyon kaya nananatiling hamon ang mabilis na pagtugon sa mga emergency cases sa mga malalayong komunidad. Ang level of awareness mo ginay pinakahinungdan nga nung kadaghag nga discussang kakabo pwede lang unta sa malikayan simple lang unta nga pag matuto sa mga katawhan. Nagbabala rin ang Green USM sa posibleng pagdami ng mga banakon mula sa Desyembre hanggang Abril dahil sa kanilang breeding season. Sa panahong ito, mas agresibo ang mga lalaking ahas sa paghahanap ng kapareha kaya pinaalalahanan ang mga magsasaka at residente na magsuot ng proteksyon gaya ng bota at iwasang gambalain ang mga ahas na makakasalubong. Hinimok ng mga wildlife expert ang mga lokal na pamahalaan na markahan ang mga hotspot areas at tiyaking may sapat na kagamitan at kaalaman ang mga barangay responders sa paghawak ng ganitong mga insidente. Inaasahan ang mas pinaigting na information campaign at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya upang maiwasan ang muling pagbuwis ng buhay dahil sa wildlife encounter. Joanne Oranio, NDBC Bida Balita.